pupunta naman po tayo dito sa issue mga kababayan ng bantang destabilization kontra po sa gobyerno ni PBBM na kung saan ayon po kay Atty. Claire Castro malabo daw po mga kababayan dahil mahina ata yung puwersa. Anyway, eto basahin po natin yung nilalaman. Sabi po dito mga kababayan, eto daw, maliit lamang at hindi kakayaning ipanalo ang pinaplanong destabilization laban sa Administrasyong Marcos. Ito ang inihayag ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro sa harap ng hindi mamatay-matay na issue ng pagtatangka umanong pabagsakin ng gobyerno daw po ni PBBM. Ayon kay Castro, hindi lahat ng ex-generals na militar ay sang-ayon na nais mangyari sa nais mangyari ng ilang grupo. Kaya walang dapat aniyang ipag-alala. Mukhang hindi kakayanin dahil nagsalita na si General Browner na mayroong kumakausap talaga sa kanila na ex-generals na supporters ng mga Duterte. Alam nyo ba mga kababayan, ganito lang naman kasi yan Yung mga DD-shit na generals lang naman, mga ex-generals lang naman, ang nagpaplanong pabagsakin po si PBBM sa kahit na anong paraan. Kasi maliwanag naman po yung sinabi ni Pebbles Talaquera na binayaran itong mga ito ng tig 300,000 ni Paulo Duterte. Kaya daw po nagkakaganyan yung mga yan at gustong patalsikin etong si PBBM at maliwanag din naman daw po na after nung rally mga kababayan na ginanap nung October 12, nagpunta daw po yan mga kababayan doon sa isang hotel at tinagpo daw ni Chavit Singson di umano at binayaran ng tigpa 500,000. So sumatotal, tig 800,000 etong mga bawat generals mga kababayan na nagtatangka na pabagsakin di umano etong si PBBM. So sabi pa dito, basahin pa natin. Pero kahit maliit na ang grupo, lamang ito, sinabi ni Castro na hindi pa rin maaaring maging kampante at hindi dapat na ipagwalang bahala dahil nandun pa rin ang layunin na manggulo at gustong pabagsakin ang administrasyon ni PBBM mga kababayan. Sabi pa dito, sinabi ni Castro na sa kabila ng mga ganitong plano, tuloy lamang si Pangulong Marcos o Ferdinand Marcos Jr. sa pagtatrabaho dahil batid naman ng publiko kung sino ang atat na maupo sa pwesto. Ang dami na niyang sinabi, lahat ng pinuntahang bansa, puro paninira sa Pangulo. Unti-unti niyang sinisira ang gobyerno para yung mga tao magalit sa Pangulo, dagdag pa ni Atty. Claire Castro. Kasi biruin niyo mga kababayan ang laki na siguro ng inilalabas na pera dito ng mga Duterte para lamang po patalsikin si PBBM sa kahit na anong paraan. Maliwanag nga yung sinabi mga kababayan ni Pebbles Talaquera na sa kahit na anong paraan kasama yung pagpapatumba sa presidente, pagpapa-assassinate kay PBBM o kaya mga suicide bomber mga kababayan, yun po yung mga ginagawa nila para patalsikin mga kababayan etong si PBBM para mawala po sa pwesto. So ngayon, alam naman po natin mga kababayan na may kasabihan nga po tayo na kung sino yung pilit na ibinabagsak, yun po yung itinataas ng Diyos. So siguro hindi naman po hahayaan ng Diyos na may mangyaring masama sa isang taong may mabuting hangarin sa kanyang kapwa, mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo pa po dito, may lumabas ding balita na bukod pa po dyan mga kababayan sa destabilization plot, may lumabas din pong balita kanina, nakapapasok lamang po na balita na kung saan mga kababayan, ayon po dito sa PTV, kinukonsiderang tanggalan ng pensyon ang mga retired official na mapapatunayang nagpapakalat ng fake news at nag-uudyok ng sedisyon sa social media. Ayon sa Armed Forces of the Philippines AFP, pinakamataas na ranggo na namomonitor nila ay rank 0 to 8, Major General o yung mga Rear Admiral. Yan po yung sabi dito mga kababayan na kung saan kung mapapatunay na ito pa mga ito ay gumagawa ng mga destabilization laban po sa presidente, tatanggalan po sila ng pensyon mga kababayan. Ganyan po katindi ang mangyayari po dito sa mga retired generals na ito kung mapapatunayan na sila po mga kababayan nangunguna para pabagsakin ang gobyerno ni PBBM. Alam nyo, ito nga yung nakakapagtaka Ito nga po yung nakakapagtaka, bakit hindi po nila kayang tularan etong si dating PNP Chief General Nicolas Torre III na kung saan mga kababayan, kahit nasa kahuli-huli ang pagkakataon,
talagang after po ng kanyang pagkakaalis sa kanya bilang PNP chief, makikita nyo mga kababayan na yung pagmamahal po niya sa gobyerno ni PBBM na andudon pa rin. Biruin nyo sa kabila ng mga nangyari, hindi niya pa rin magawang magalit sa gobyerno ni PBBM kasi nga, bago naman po siya maalis bilang PNP chief, nakipag-uusap pa po sa kanya ang presidente mga kababayan at nagkaroon po sila ng pag-uusap. So ngayon, pakinggan po natin mga kababayan ang pagsoplak ni General Torre dito po sa accusation ni Paulo Duterte na kidnapping yung nangyari sa kanyang tatay. I-play po natin. Ko sa kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at dalawa yung nagsalita recently, yung anak po niya na ang tawag niya pa rin doon ay kidnapping, tapos ang dating kalihim ng panahon niya na si Teddy Boy Locsin sinasabi na kidnapping din yung ginamit na word pero alam natin at na-cover naman namin kung paano nangyari lahat yung events leading up to yung papunta sa Hague ng dating Pangulo. Ano reaksyon niyo na kidnapping pa din ang sinasabi nilang term doon sa Ayan, napakinggan nyo. Well, for one, mga kuha nila yan mga opinion nila yan. So, okay lang. They can say what they want. We respect them. We respect their opinions. Pero nasa korte na yan at dapat ng pabayaan ng korte na mag-decide at talagang mag-pronounce kung ano ba talaga ang nangyari na yan. And about Teddy Boy Locsin, I think he was a member of the House when RA 9851 was enacted. And no member of the House voted against RA 9851 or abstained from voting on that. So, RA 9851 authorized the government to surrender to appropriate international tribunal any Filipino charged with crimes against humanity. Tama. So, I don't think that Teddy Boy Locsin can now complain if RA 9851 was used by the government to surrender Duterte to the ICC. So, I think he has the chance to make his protestations against the law. Tama. But he did not. He is a member of the House of Representatives during the time. And o bakit nga naman mga kababayan, nung ipinapasa yung batas na yon, nung congressman pa lamang po itong si Teddy Boy Locsin, bakit hindi po siya bumoto para ibasura o hindi isabatas yung panukalang batas na yon? At tapos ngayon lang po siya nag-iingay. Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang dapat kung ako kay presidente, dapat tanggalin na yan si Teddy Boy Locsin na yan mga kababayan, kasi ang pagkakaalam ko parang ambassador po ata yan sa UK. Ano po, parang itinalaga po ata yan na ambassador. So para sa akin, mas maganda na dapat tanggalin na lang sa posisyon yan. Kasi kitang-kita naman po yung pagiging DD-shit niyan. I believe sa ngayon ini-implement lang natin ang batas na ginawa niya mismo. Yes. Tuloy po ba na magte-testify kayo next week? Alam na po ba natin kung kailan exactly next week? Kasi alam ko meron parang may conflict of schedule po kayo, no? In testify against sa kaso po ni Kibuloy. Yes, or against on Kibuloy. October 23, I'm set to... Wait lang baka magkamali ako. Tingnan nga natin. Ambassador to the UK. Ambassador. Wait lang Yan, ambassador to the UK. Ayan nga, si Teodoro Locsin mga kababayan. Eto ba yon? Yan ba yun mga kababayan? Di ba yan si Teodoro Locsin, yung si Teddy Boy Locsin? Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Na dapat daw po mga kababayang tanggalin na daw po sa posisyon. Kasi eto ata yung nagsabi na kidnapping yung nangyari kay Duterte. Di ba? Tama ba? Tama ba? Ayan Teodoro L. Locsin Jr. to Duterte ICC. Sabi niya dito mga kababayan, Teodoro Locsin Jr. Eto si Rodrigo Duterte ay hindi inaresto ng ICC. Siya ay dinukot ng mga Pilipino sa Pilipinas at isinuko sa mga dayuhan. Ayan PH Ambassador to UK. Diba? Dapat tanggalin na yan. Kung ako kay presidente, tatanggalin ko sa posisyon yan. Kasi halata yung pagiging DD-shit niyan mga kababayan. Mahirap ika nga mga kababayan, mahirap mamalagi yan sa gobyerno kasi unang-una, kita nyo naman yung pagiging bias niyan si Teddy Boy Locsin na yan.
Kaya dapat tanggalin na yan. To testify sa Pasig Regional Trial Court regarding dun sa pagka-aresto sa kanya dun sa Davao. I'm going. Pupunta po ako at magtitestimonya laban sa kanya. Meron na pong initial talks. Alam po ba natin kung ano i-expect po natin dun sa mga sasabihin nyo or tatanungin po sa inyo? Well, I think ako naman ay arresting officer lamang. Hindi naman ako ang complainant dyan sa case na yan. So, I expect that the prosecution will present me in the matters regarding dun sa pagka-arrest sa kanya. Sir, hirit na lang ako ng isa ha. Balikan ko lang yung usapin tungkol kay former President Duterte. I understand, sabi nyo nga po, opinion nila yan kung sinasabi man nila na kidnapping. Pero recently, naglabas po ng statement si Congressman Pulong Duterte na parang ang sinasabi niya, something like hindi niya palalagpasin yung mga kidnappers ng kanyang tatay. What do you want to tell the congressman, sir? Well, naintindihan natin ang sa loobin ni Congressman Pulong Duterte kasi syempre tatay niya yung apektado regarding this matter. Pero sa akin naman bilang isang pulis na nagpatupad at nanguna doon sa pag-implement ng ICC arrest warrant na yun, based on the request of the Interpol, I believe na yan ay part lamang ng trabaho. Tama! At ginawa naman natin ng tama ang ating tungkulin. Ayan, maliwanag naman ang sinabi dito ni General Torre. Kung pinapalabas nilang kinidnap si Digong, okay, opinion nila yan. Pero hindi po nila maiaalis yung katotohanan na ginampanan lang ni General Torre yung trabaho niya bilang isang pulis na kinakailangang arestuhin si dating Pangulong Duterte sa bisa ng warrant of arrest ng ICC na ipinadaan sa Interpol, mga kababayan. So maliwanag naman na mga kababayan na ginampanan niya nang maayos yung kanyang tungkulin. At kahit hindi na po siya PNP chief, mga kababayan, maliwanag din naman na kung ano po yung stand niya nung una, ganun pa rin yung stand niya hanggang sa ngayon. Sana ito yung tularan ng mga retired generals, mga kababayan, na kaysa patalsikin nila, makisama sila para patalsikin si PBBM sa pwesto, bakit hindi na lang sila makipagtulungan para maging maayos ang takbo ng Pilipinas, mga kababayan? Hindi yung tatanggap sila ng pera di umano para lang patalsikin sa pwesto o para lang sumama para patalsikin sa pwesto, eto pong si PBBM. So kayo, mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo? Hingil po dyan, mga kababayan, sa topic na yan. Comment below na lamang po